Seryoso. Pati yung kapatid ko, nakamamatay lang, kakawawala lang 3 months ago. Iko-content mo, pagtatawanan mo. Grabe, ang lala na masyado. Tapos sasabihin mo na kaya nawala dahil sa overdose. So, ayan. Oh, nakita nyo. Ayan. Intracerebral hemorrhage ng brainstem. Hypertension. Ayan yung dahilan kung bakit nawala yung kapatid ko. O ayan, death certificate ng kapatid ko. I-reveal ko na kahit kung tutuusin, hindi naman dapat. Pero grabe na kasi yung paninira mo sa kapatid ko. Ultimo nung buhay pa siya, hindi ka naman inaano ng kapatid ko. Pero lagi mong pinopost, kino-content. Pero isa lang yung masasabi ko na proud ako dahil bago mawala yung kapatid ko, 3 days bago mawala siya, acquitted siya sa kaso na 8 taon niyang pinagtiisan sa loob. At hindi ko pinagtatawanan ang taong na-stroke. Alam niyo yung post ko before na sinabi ko na ang taong na-stroke nagiging isip bata. Kaya nga ayoko na lang pumatuli. Kaya ayoko na lang na magsalita ng pwede makasakit sa damdamin ng kahit sino. Dahil yung kapatid ko, nung na-stroke siya, ang sabi ng doktor, kung makaka-recover man daw siya, magiging isip bata. Doktor mismo yung nagsabi nun. O worse daw, pwede daw na parang NGT na lang, pakakainin, hindi na makakausap ng normal o para ng lantang gulay. Kaya bakit ko pagtatawanan ng taong na-stroke? Kapatid ko nga na-stroke, yun nga yung kinamamatay. Hanggang ngayon nga, 3 months na nagluluksa pa rin kaming pamilya ko. So nakakalungkot, nakakagalit talaga na pinagtatawanan mo ang pagkawala ng kapatid ko. Nakita niyo naman kung bakit siya namatay, di ba? Hindi dahil dyan sa binibintang mo. Tinitiis ko na nga araw-araw lahat ng pambubuli nyo sa akin, di ba? Una, tatawagin nyo ako ng kokey. Lalaitin nyo yung dati kong itsura na para bang kagagwapo, kagaganda nyo. Na ano bang ginawa ko? Alam nyo yan sa sarili nyo na never ako nagsimula ng kahit anong gulo. O sige, pag-usapan natin yung sinasabi mo. Alam mo sa sarili mo dati na pinagluto kita. Wait lang ha, hindi tayo magkaibigan eh. Magkakilala, oo. 2 beses pa lang tayong nagkita at yun ay dun sa tindahan ko dati sa Sampaloc. Pinatuloy kita, pinagluto ng pagkain. Tas prinomote ko pa yung product mo. Ending, anong natanggap kong na feedback after nung araw na yun ha. Ang baho dun sa tinutuluyan, ang baho dun sa bahay ni Rosmar. Ang sama ng luto niyang pagkain, ang tamis nakakasuka. Anong mararamdaman ko na after kitang itrato ng maayos dun sa tirahan ko, na which is sa likod ng pet shop dun kami nag-live-in nung asawa ko, nung magjowa pa lang kami. Anong mararamdaman ko na ganun yung feedback mo sa akin? Yun yung dahilan kung bakit kita kinat off. Alam mo yan sa sarili mo. Oh, eto ha, video to. Ako na mismo ang nagsasabi na hindi ko kayo kakasuhan kahit i-reveal nyo yung pangalan ko ba kung ako talaga yan. Na sinasabi nyo na screen record pa na pagpunta sa account ko makikita na may blue check pa. Sige, i-reveal nyo. Hindi ako natatakot kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako yan. 100% hindi ako yan. And kitang-kita nyo naman, oh, Diyos ko po, matalino na lang ang makakaisip Bakit lahat nasa left side? Bakit wala dito sa right side? Ano yan? Iisang tao lang lahat nag-chat niyan? Kita nyo naman magkakaiba parang, ayan o, i-chat ko, ikaw May, sa isa kong account na pumunta kayo ng lahat dito sa Tagaytay. Tapos may okay madam, sana ito yung chat kung ako talaga yan, nandito yung kausap, pag ganyan-ganyan sana yan. Kung sino man yung nag-screenshot niyan, kung totoo talaga yan. At ito ha, ultimo distributor ko, hindi ko pinapupunta sa bahay dahil private ang bahay namin. Close na person ko lang talaga ang pinapapunta ko sa bahay. Tas papapunta ako sa bahay namin ng mga troll account, ng mga nagtotroll. Ayan ganyan dapat. Kapag ka magkausap kayo, pag ganyan-ganyan yung chat, hindi iisa na nasa left side lang lahat. Kung tutusin, ayoko nang magsalita. Kasi nga, sabi ko nga, nasa peaceful era ko pero hindi ko kayo maintindihan kung bakit balagi na lang ako yung kinokontent nyo. Pero alam ko naman dahil may nagsabi sa akin na isang taong nagtanong sa'yo kung bakit lagi mo akong kinokontent. Ang nung sagot mo, kasi trending pag si Rosmar ang topic, hindi talaga ako galit dyan. Trending kasi, maraming likes, maraming views, maraming comments kapag si Rosmar ang topic ko, tas magpo-promote ako ng products ko. Ganyan yung sinabi mo, di ba? Ni ultimo nga distributor ko, wala kaming group chat. Tapos may group chat ako sa trolls. At ito na lang ha, ito na lang yung sasabihin ko sa inyo. Tingin nyo ba? Ito na lang, isipin nyo. Engot ba ako para mag-chat ako ng masasamang salita sa group chat pa? Tapos kanina nakalagay pa dyan, distri or reseller na may plus 10k kayo kapag kaganyan.
Alam nyo naman na ang mga distributor at reseller ng isang brand ay distributor at reseller din ng iba't ibang brand. Ganun ba ako kaengot para mag-chat ako na yung mga distributor ko, mag-troll kayo, 20 accounts? Diyos ko po, distributor yun, di ba nakakahiya na sila pa yung utusan ko na mag-trolls, na gumawa ng mga troll account? Napakatagal ko nang nananahimik kasi ayoko nang pumatol, ayoko nang magsalita. Sabi ko nga, lahat ipa-file ko na lang ng mga case, yung mga pinagagagawa nyo sa akin. Magpa-file na lang ako kasi ayoko na makipagtalo. Ayoko nang gawing toxic yung FB ko, yung account ko. Ayoko na maging toxic pa. Grabe parang hindi ba kayo na araw-araw nyo ako nilalait yung pagkatao ko, araw-araw nyo kino-content yung pagmumukha ko, araw-araw nyo akong sinasabihan ng masasama. Buti sana kung ako lang yung ginaganyan nyo, kaso ang lala na kasi pati yung anak ko, dinadamay nyo, pati yung asawa ko, dinadamay nyo. And worse ngayon, pati yung kapatid ko na yumao 3 months ago, di na kayo naawan, di nyo pinalampas. Ganun talaga kayo na parang hindi pa nga kami tapos magluksa para dun sa kapatid namin, dinadamay nyo. Tapos nagpapakalat pa kayo ng fake news na kaya nawala dahil ganito, ganyan. Sana wag nyo maramdaman na mawala ng kamag-anak para hindi nyo maranasan. Sobra-sobra yung nananahimik ako pero sobrang lala na pati kapatid ko, hindi pa kami tapos magluksa Ano na lang mararamdaman ng pamilya ko? Alam nyo ba na pinagbablock ko na kayong lahat? Pinagbablock ko lahat ng negative na tao sa akin. Kung hindi nga lang may mga nagko-comment, may mga taong nagko-comment sa akin ng mga post nyo, hindi ko na yan para makita Pero yung nakaka-trigger na pati yung kapatid kong nawala, nananahimik na yun kung nasan man siya ngayon. Pero pati yun, seryoso, dinadamay nyo. Pati yung kapatid ko, grabe, di ko na maintindihan kung napakalala naman na niyan na pati namatay na yung tao, dadamay nyo pa. Hindi pa kayo natuwa na dinadamay nyo yung mga anak ko, dinadamay nyo, pinagpiestahan nyo, nilalait nyo yung itsura ko. Okay na sana kung ako lang, pati asawa ko, dinadamay nyo, nananahimik naman. Pati tatay ko, di ba naaalala mo, sinabihan mo pa na, na-drug lord yung tatay ko, hindi nga yung nagbibisyo, wala nga yung, hindi marunong manigarilyo, hindi marunong mag-inom, wine nga lang ininom nung elementary ako, natulog pa sa sopa, hindi na makabangon, tapos gaganyanin nyo. Sinabihan ko na nga lang yung napapawag ka magpa-apekto kasi nahihiya daw siya lumabas sa bahay. Ultimo yung tatay ko, idadamay nyo, nananahimik yung tao. Napakalala nyo. Idadamay nyo yung tatay ko. Ni first girlfriend ganun si mama. Kung sa lalaki yun ang pinakawalang kalokohan sa buhay. Hindi ko maintindihan, napakalala nyo. Hanggang kailan ka magpapakalat ng fake news para siraan ako? Ultimo yung chat na yan, o sige, ilabas mo, screen, kung totoong sinasabi mo na naka-screen record, diretso sa account ko, blue check, ganyan, ilabas mo. Hindi ako natatakot kasi alam ko sa sarili kong hindi ako yan at hindi ako engot para mag-chat sa group chat ng ganyan. Pagtatawanan ko yung na-stroke, na na may bonus kapag nilait-lait yung pagkatao nung isa. Tingin nyo gagawin ko yun sa group chat pa? Magchat-chat ako ng ganun. I-reveal nyo. Hindi ako natatakot. I-reveal nyo kung sino man yan. Napaka-planado. Magwawalwal post kayo bigla, sabay-sabay, tapos ending, biglang may i-reveal kayo na convo na ganyan na nasa left side lang lahat ng chat. Wala man lang ganun palitan. May nag-chat tas may sumagot dito lahat. Common sense lang naman. Halatang-halataan nyo na isang tao lang yung nag-chat ng ganyan. Na parang ang weird, no? Parang sa February 26, seryoso? Uuwi ko lang yan galing Dubai, jet lag pa ako nyan. Yan yung araw na magdamag akong tulog. Madaling araw akong gising. Gusto nyo ng CCTV? Natulog ako ng oras na yan para matapos yung mga kahibangan nyo na yan. Yung mga pagbibintang nyo sa akin. I-reveal nyo, hindi ako natatakot. Ilapag nyo kung totoo yan na ako talaga hindi ako natatakot kasi alam ko sa sarili kong hindi ako yan. Nananahimik ako, nag-e-enjoy ako kasama ang pamilya ko. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung mga nasa puso nyo. Bakit ganyan? Ang lala. Mahirap ba na makakita ng taong masaya sa buhay? Kaya dapat pare-parehas tayo miserable? Inuulit ko ang tagal ko nang nananahimik. Hinahayaan ko lait-laitin nyo ko araw-araw. Pero sana naman kung ayaw nyo kong patahimikin nyo naman yung kuya ko na namatay na. At huwag nyo dinadama yung mga magulang ko, yung anak ko, pati asawa ko. Patunayan mo lahat yung binibintang at pinagsasasabi mo sa akin, ha?
Di kita uurungan kahit sa ang korte pa tayo magharap. Pero hindi kita papatulan dito sa FB dahil ayoko na ng katoksikan. Huling salita ko lang